Gabi po tayo po ay wait for others. Standing on the promises. Anong 250? Ha? 250. 250. 250 po. Standing on the promises. Tayo po ito ngayon lahat. First stanza po, ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages and His grace has ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the morning storms of doubt and fear assail, by the living word of God it shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Breathe. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally we love strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Okay, page 265 po. Trust and obey. 265, trust and obey. Verse 1, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do
Good evening po sa inyo lahat. Good evening. Buksatin po natin ang ating Biblia sa Jeremiah chapter 33. Sa amen na lang po, siya po kayo. Amen. Okay. Jeremiah chapter 33 po. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa 25 and 26. Jeremiah chapter 23, verse 1. Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is his name. Verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. For thus saith the Lord, the God of Israel, concerning the houses of this city, and concerning the houses The of the kings kings of Judah, which are thrown down by the mounts and by the sword. Verse 5. They come to fight with the Chaldeans, but it is to fill them up. I fill them with the dead bodies of men, whom I have slain in mine anger and in my fury. For all whose wickedness I have hid my face from this city. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Verse 7. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. And I will cleanse them from their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Verse 9. And it shall be to me a name of joy, a praise, and an honor before all the nations of the earth, which shall hear all the good I do unto them, that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Thus saith the Lord again, there shall be heard in this place, which he shall desolate, without man and without beast, even the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, and are desolate, without man, and without inhabitants, and without beast. Verse 11. The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that shall say, Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, for I have caused to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, again in this place, which is desolate without man and without beast, and in all the cities thereof Shall be an habitation of shepherds, causing their flocks to lie down. Verse 13. In the cities of the mountains, in the cities of the vale, and the cities of the south, in the land of Benjamin, in the places about Jerusalem, and the cities of Judah, shall the flocks pass again under the hands of him that telleth them, saith the Lord. Behold, the days Peace come, saith the Lord, that I will perform the good thing which I have promised to the house of Israel and to the house of Judah. Verse 15. In those days and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely, and this is the name wherewith he shall be called, the Lord our righteousness. Verse 17. For thus saith the Lord, David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel. Neither shall priests the Levites Once a man before me to burnt offerings, and to kindle meat offerings, and to do sacrifices continually. Verse 19. And the word of the Lord came unto Jeremiah, saying,
Thus saith the Lord, if they could break my covenant of the day and my covenant of the night, and there should not be day and night in their season. Verse 21. Then may also my covenant be broken with David my servant, that he should not have a son to reign upon his throne, and with the Levites, the priests, my ministers. As the hosts of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me. Verse 23. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Considerest thou not what these people have spoken, saying, the the two families which the Lord hath chosen, he hath even cast them off. Thus they have despised my people, that they should be no more a nation before them. Sabay-sabay po tayo sa verse 25 and 26. Ready, read. Thus saith the Lord, if my covenant be not with day and night, and if I have not appointed the ordinances of heaven and earth, then will I cast away the seed of Jacob and David my servant, so that I will not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. For I will cause their captivity to return and have mercy on them. Let's bow our heads and pray po. Lord, thank you po sa evening na pinigin niyo po sa amin. Lord, thank you po na nakapunta ay naka-safety travel po kami dito sa Tabernacle. Lord, please tulungan niyo pa po yung mga papunta pa po. Please give them safe travel. And Lord, tulungan niyo po ko na may explain to ng mabuti at maintindihan po namin lahat ang sinasabi po sa Jeremiah chapter 33. And Lord, please give pastor po ng strength and wisdom and knowledge para i-preach po ang word niyo po. And Lord, please give us an understanding and worshiping mind in order to understand the preaching. And in Jesus' name I pray, amen. Makakaupo na po kayo. Good evening po sa inyo lahat. Ang Jeremiah chapter 30 po, 33, sinasabi po dito na ito po yung restoration ng Israel. Kung yung last Sunday afternoon, sinabi po doon na kinapture si Jeremiah, tapos destruction ang nangyari dahil doon. Kaya sabi po sa verse 1, moreover the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, dito po, malinaw na nasa kulungan pa po si Jeremiah. Tapos po, may sinabi po ang Diyos kay Jeremiah sa verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not. At yun, sumunod po si Jeremiah. Tapos, sa verse 4 hanggang 13, may tinramis po ng Diyos ang restoration ng Israel after the judgment. Sa verse 8 po, nakikita niyo po dito na, and I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Kung di niyo po alam yung meaning ng cleanse, ito po ay nilinis, or sanctified. Tapos po, sabi, sa verse 9, may joy and praise and honor before all the nations of the Israel. And sinasabi po, tapos po, which shall hear all the good and I do, and that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and all the prosperity that I procure unto it. Dito po, sinasabi po sa verse 9 na
ibabalik po ng Diyos ang pangalan ng joy, pangalan ng papuri sa mga at ang tagal mo ng honor? Paggalang. And paggalang sa mga nations of Israel. Tapos, maalala po sila. Kung naalala niyo po nun, di ko na alam, sa Jeremiah may sinabi po sa Jeremiah na nakalimutan na ang Jeremiah ng mga nations at kinalimutan na siya ng mga kasama niya, ng mga lovers niya, yung mga dati ko pong last week po ata ako na-explain. Pero dito po na sabi po ng Diyos na papakita niya na papakita niya na po sa in Jerusalem ay full of joy na. Pero sa verse 10, sabi dito, "That saith the Lord, again, there shall be hurt in this place, which he shall be desolate, without man and without beast, even the cities of Judah, the streets of Jerusalem, that are desolate, without man and without inhabitants, and without beast." Ang Jerusalem po dito, kung naalala niyo po, na, di ba, na kinuha po at namatay na lang yung mga tao sa Jerusalem sa mga dati pong na-explain na chapter sa Jeremiah. Kaya po dito, sinabing desolation. Ang meaning po ng desolation, kung hindi niyo po alam, ito po ay walang tao, walang plant life, walang basta or destruction, parang ganun. Destructed na siya. Wala na siyang kwenta. Ganun. Void na siya. Tapos po, pero po sa verse 11, may joy ulit, may voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, and the voice of that shall say, "Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endured forever, and of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, for I will cause to return the captivity of the land, as at the first saith the Lord." Sa verse 11 po, sinasabi po dito na i-restore na po dito ng Diyos ang joy, ang mga tao sa Israel. Restore niya na po ang mga families dito. Restore niya na po ang Jerusalem mismo na may voice of gladness at may merry po sila at happy po sila dito sa verse 11. Tapos po, sinabi po dito ulit, parang sinabi po sa 10, sa 12, sinabi po sa 12, "That say the Lord of hosts, again in this place, which is desolate, without man and without beast, and all the cities thereof shall be habitation of shepherds, causing their flocks to lie down." Verse 13, "The cities of mountains, the cities of the vale, and the cities of the south, and the land of Benjamin, and the places about Jerusalem, the cities of Judah, shall flocks pass again under the hand of him that telleth them, saith the Lord." So, di ba po kanina sa verse 10, wala na pong kwenta po ang Jerusalem doon. Pero po, sinasabi po dito na sa verse 13 na ibabalik po ng Diyos, verse 12 at 13, ibabalik po ng Diyos ang glory ng Israel, kagandahan ng Israel, at may mga plant life na po, hindi na po siya destructed. Kaya i-restore na lang, i-restore po siya, ibabalik po siya sa dating itsura niya. Kalagayan. Sorry po. Ito po ay na-fulfill sa Ezra, yung chapter 1 hanggang 3. Pinafulfill po ito na yung king ng Persia, yun. Si King Cyrus po. Yun po yung siya po ay may takot sa Diyos at alam niya po na ang Diyos po ay
di niya po kaya manalo sa kanya. Pag tinry niya po kalabanan ng Israel, ganun rin, para lang siya sa yung mga ibang nations na tinry oppose ang Diyos at ang kanyang mga tao, at yun, na-destroy at namatay sila. Kaya po, dyan, tinulungan po sila ng king ng Persia, ginamit po ng Diyos yung king ng Persia para i-restore po ang Israel sa kanya ay sa dati niya pong kalalagayan. Sa ano po, sa 14 hanggang 16 po, sabi po dito, parang ang coming of Christ. Pero sabi po dito, siya dito po ay magiging hari. The Lord our righteousness. Yun. And He shall execute judgment and righteousness in the land. Believe po, ang hari po ang nag-execute ng judgment at ng righteousness. Pero po, di po ito nangyari as we learned dati na di po siya inaccept ng Israel ng Israel si Jesus, kinrucify siya at pinatay siya. So, di po ito na-fulfill. Ito po pala yung ma-fulfill po ito sa Revelation chapter 20. And He shall execute judgment and righteousness to the land. So, di po na-fulfill dito sa Old Testament, sa Jeremiah, dito po sa Jeremiah sa Old Testament banda. Pero po, in the near future, sa sa Revelation 20, sinabi po doon na ito po ay mapufulfill. At i-judge po ni Jesus Christ ang land. And He shall bring righteousness as well. Sa verse 17 po, hanggang 26, pinag-uusapan po dito ang covenant ng Diyos kay David at sa Israel. Ang covenant po ng Diyos kay David, makikita po ito sa 2 Samuel 7:25. Ang sabi po sa 2 Samuel verse 7 verse 25, And now, O Lord, the word that Thou hast spoken concerning Thy servant, and concerning his house, establish it forever, and Thou as Thou hast said. At para mas maintindihan po natin, itong verse 25, tingnan po natin ang 16, verse 16. And Thine house and Thy kingdom shall be established forever and ever, Thy throne shall be established forever. Tapos po, kung babasahin niyo pa po yan, clearly po na si David po ang kausap dyan. So, ang Jeremiah po, dito, sinasabi po ng Diyos na sa verse 17, yes, For thus saith the Lord, David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel. Verse 18, Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt offering, and kindle meat offering, and to the sacrifice continually. Diyan po, yung sinerge ko po yan, diyan po yung promise ng Diyos na i-fulfill niya po ang promise niya na si David lang daw si David daw, yung royal line niya po, yung royal line, ang magiging mga anak niya po, at yung mga magiging anak ng anak niya, yun, yun na yun, Sa lahi nila lang. sa lahi, yun, tingin po, sa lahi po ni David, sa royal na lahi ni David, dun po, yun po ang sinasabi ng Diyos dito, na hindi po siya matatapos. Pero kung matatapos, sabi sa Thus say the Lord, if He can break my covenant of the day and my covenant of the night, that there should not be day and night in their season. Kung mag-break po to, hindi na po magkaka-day, hindi na po magkaka-night. At wala nang day and night sa kanilang panahon.
Kung sinabi po dyan, there will be day and night. Pero so ngayon, meron pa pong day and night. Kaya hanggang ngayon po, napufulfill po pa rin yung covenant ni God kahit hindi po natin alam na hari ba talaga sa Israel. Pero kung di po yan na-fulfill, wala na pong day and night na yun. Tapos, sinolidify pa po ni God dito sa verse, itang po. Sa verse 26 po ata. Sa verse 22. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me. And the last verse po, sa 26, that I will cast away the seed of Jacob, and David my servant, so I will not take any of his seed to be the rulers of the seed of Abraham, Isaac, and Jacob, for I will cause their captivity to return and have mercy on them. Yan. Ito po nga po, in Jeremiah chapter 33, ito po ang restoration ng Israel at pagtitibay ng covenant ng Diyos. Yan lang po ang mababahagi ko po. Dumako na po tayo sa sa pasasalamat po or sa mga song offerings, yun. Yung reverse, ano po ba? Si Brother Arnold po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat ng Panginoon sa amin kanina sa ministry. Nag-iwahiwalay po yata kami, mag-alas 4. Hindi po, ayun po, salamat sa Panginoon sa pag-iingat at sa nabahingihan po ng salita niya. At doon po sa nakita namin kanina na lupa, nanggaling pa po kami ng Orani sa BGMP, tapos bumabalik po kami ng Orani ulit, doon naman po sa opisina po ng Coastal. Nasa bangko po pala yun. Salamat sa Panginoon kasi nakita na namin yung maganda rin sana yung offer, kaya lang medyo mataas po. Pero yung po pangalawang tinignan namin sa Happy Valley, kanina nila Brother Jeff, tsaka ni Pastor, yung po talaga maganda kahit po ako nagandahan dun sa location, tsaka po dun sa lupa kasi malaki siya, 480 square meter. Pag-pray po natin, kung pagkakalaw po ng Panginoon, magkaroon po ng property, heaven bound, ilapit po natin sa Panginoon, wala naman po imposible sa Panginoon. Sa Kanya po lahat ay posible. Yun nga, dami po palang ahente, natin po ako. Yung isang kakilala ko pa si Mayong, bali asawa yun ng tita ko may asawa. Tapos nakasama ko siya sa kulungan. Ahente rin siya ron. Bumabanat pa na, hindi, sasabihin ko kakilala kita, 1.4 na lang. Nagano naman sa amin ng 1.2, basta sinabi na may tumawag, nagbigay na ng idea. Yun, pag-pray po natin, may gamitin yung Panginoon. Kasi kung pipilitin, sabi ko nga kanina kay Michelle, kung pipilitin naman, mahirapan naman kasi makakompromise ka yung hanap buhay ko. Mahuhugot lahat. Pati yung mga pag-aaral ka ako ng mga bata, maaaring makakompromise. Pero kung meron kami mapaghihirapan ni Pastor, sabi ko nga, nakahanda naman kami nila Brother Jeff at ako para po pagtulungan kung ano man po yung na yun, nabalayo naman po natin, may gamitin yung Panginoon na masolve po yung problema. Pero yun nga po, sabi ko kay Pastor, kung meron kami mapaglalalapitan na mapaganoon, kasi baka po makuha ng iba kasi nga po. So totoo lang, kinumpit ko po yung per square meter niya, mura po talaga. Kahit saan ko po tignan, mataas na po kasi ang value ng lupa pagdating dito sa atin sa Nalupian. Kinumpit ko kanina, nagulat nga ako na halos papalo lang siya pag 1.4. Wala pang 3,000 per square meter. Ayun, salamat sa Panginoon na sana nga kung ipagkakaloob niya, wala naman pong imposible sa Kanya. Yun, salamat sa pag-iingat kanina, kahit pagod, kahit po salamat po rin taga sa pag-iingat ng Panginoon na natapos naman po namin.
Kanina nga po pag-uwi, hindi na ako nakatulog. Yun, hintay na lang, naningil na ako. Ngayon hindi ko pa po natapos, pero tumiretso na ako rito. Binilinan ko na lang po si tatay doon sa mga maghuhulog sa bahay. Ayun, salamat sa Panginoon sa lahat ng provision, sa lahat ng biyaya na patuloy na pinagkakaloob niya. Sa pag-iingat din, kaya Carlo, sa pagbiyahe sa school, ganoon din kala Victor, sa lahat ng mga nag-aaral natin, kala Jason, ganoon din kay Caleb, sa pag-iingat, sa duty niya. Yun po, salamat sa ibigay na knowledge sa mga bata na to, sa lahat ng pinagkakaloob ng Panginoon sa kanilang karunungan, lakas, pag-iingat. Napakabuti po ng Panginoon na patuloy ko po yung binabalik ang lakas ng puri sa Kanya. Amen. Sino pa po? Yan, si Bala Jeff po. Hello, good evening po. Reporting lang po about po kanina. Kaya po salamat po, nakasama na naman ako sa gawain ng Panginoon. Sa gawain nila, Pastor, nakarating na naman kami sa day, nakapag-share. Ayan. Tapos kanina pagtapos namin mag-share, medyo nagutom kami, kumain kami. Tapos ano nga namin na kung wala namang gagawin, hanap ulit. Naghanap ulit kami ng lupa. Ayan. May tinawagan kami, buti isang tawag na available. Tapos yun, may mga pinuntahan na po kami. Tapos yun, medyo nung huli namin pinuntahan dito po sa Ate Valley, medyo nanggigil kami sa lupa. Okay na po siya. Yung may nag-take advantage sa kami ng mga plano namin. Kahit wala, hindi na namin nakukuha. Kaya medyo lang po. Tapos, yun, kanina napagod. Pagka-uwi, akala ko hindi namin maka-attend ngayon na kung permiso kasi pagkadating ko po, medyo sabi ni ma'am nandiyan ang babae, may ulam dyan, tilapia, napakain po ako. Natinig ako. Natinig po ako. Ngayon, hindi ko madali, hindi ko madukot. Medyo nasa gilid. Sabi ko kay Kat, uwi siya, tinawagan ko siya 6-5 out niya. Uwi siya na 5:20 pa, 5:10. Tumawag na ako sa kanya. Uwi ka, sabi ko natinig ako. Punta hospital, antay ng ENT. Madukot natin, sabi ko. Siguro mga 2 to 3 na clinic ang pinuntahan namin. Wala kaming makita. Tapos nagpanik ako, sabi ko parang nakalimutan ko na naman mag-pray. Sabi ko nung sige sabi ko wala tayong makita. Punta na lang tayo. Kasi yung huli namin pinuntahan, sabi schedule ko bukas. Sabi ko sige, prayer meeting ngayon. Uwi na tayo, tapos habang nasa motor, nag-pray kami. Nag-pray ako na, sabi, sana matanggal. Tapos sabi niya, dahil tayo sa palengke. Bili tayo saging. Bili kami ng saging. Naghanap po kasi ako ng pang-boneless na bangos. Kasi po nung dinudukot ko po kung may pang-boneless na bangos, kaya ko siyang dukutin Kasi nararamdaman ko, alam ko saan siyang part. Nung natinig ko kasi ako yung lang ng pang-boneless ng bangos, kaya lang yung pinagdudukot ko, nakukuha ko siya. Nung kumakain ako ng saging, tapos may nakita kang store, sabi ko, tanong ka dyan, sabi ko, baka may pang na. Alas 6 na, sabi ko, tanong ka dyan, baka may makita tayong pagdukot natin. Habang nagtatanong siya, kumakain ako ng saging. Sabi ko, nawala. Sabi ko, nawala. Salamat na sa akin. Ngayon, nawala. Sabi ko, salamat sa Lord. Tapos sabi ko, anong oras na? Sabi ko, habol tayo. Sabi niya 6:30 na, patay. Sabi ko naman. Nung po, sabi niya, daan pa ako sa office kasi wala kami bukas. Ay, wala siyang pasok bukas. Hanggang Friday, nakalik siya. Check up po kasi namin bukas. Tapos, sabi niya, kailangan niya kasi matapos yung remittance. Ngayon may mga ID pa po siya naiwan kasi na pinauwi ko siya. So yun lang, medyo lang ako sa sarili ko, nainis na naman ako kasi lang po talaga medyo, nung dinala ko na po siya sa office, sabi niya mag-bihis ka na. Nung bumalik agad ako, nag-bihis ako. Nakabang na ako sa labas, 6:20 na. Sabi ko, patay, patingin-tingin na ako sa natin. Sabi ko, wala pa nagla-live. Sabi ko, umabot sa 6:30, nandun pa kami sa opisina, tumawag na ako, sabi ko, hindi mo ba maiwan yung yung trabaho mo, sabi ko, oras na. Medyo, ang sa akin, nagalit na naman ako sa kanya, pero hindi ko naisip na, kaya siya na-late, dahil sa akin. Nung pauwi na, nandiyan na siya, sabi ko, tignan mo, nagdamig na, sabi ko, tapos hindi ko na napansin, ang dami niyang dala, hindi ko na siya nakasalubong. Nasa motor ako, parang napapakamot na lang sa ulo ko dahil
nasisisi Sa guilty ka naman tuloy. siya. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos pasensya na rin. Kasi, ayun nga, ang sa akin, sana, ano po, yung wag mo na sana nagpapano para sa akin. Yung nakakalimutan ko lang yung manalangin. Minsan kasi talagang pag kami nararamdaman tayo, medyo nag-ano tayo eh. Nakakalimutan ka rin natin lumapit sa Panginoon. Kaya lang yun na po, salamat. Tapos prayer request na rin po. Sikat, ayan, hanggang ngayon. Hindi pa nawawala yung po niya. Medyo ano po kasi kami nito nakarang araw, nung last Saturday, dapat magkakameron na siya, wala pa. Eh ngayon, sabi namin, ay baka meron na naman, sabi namin, nag-expect kami. Kaya ang ano namin, huwag ka muna uminom ng gamot, sabi medyo na ano kami. Kaya hanggang ngayon, panay nebo lang siya, nebo, eh inuubo siya. Eh natatakot kami, baka mamaya, may kakilala po kasi kami na uminom siya ng gamot, hindi niya alam na buntis siya. Yung pagkalapas ng bata, naapektuhan yung bata. Ngayon, habang buhay na nilang pinadala yung sitwasyon na gano'n sa pag-aalaga. Kaya nga medyo natatakot kami sa gano'n. Pero kanina sabi niya meron na yan. Sabi. Pray pa yan. Pray ulit, sabi ko. Pray ulit na medyo na nauglot, sabi ko. Medyo nauglot. Kaya yun po sana, pag-pray pa rin po natin yung ano niya. Kung kalooban na makapaggamot na siya. Saka po sana yung isa pang kong prayer request, yung check up namin bukas, sana po clear naman po lang. Salamat po. May laman na. Amen. Nakapasalamat po ako. Pasalamat po ako today na panipektahan niyo po ako. At salamat po ako na nakapag-graduate na naman po ako. Na tinulungan niyo po ako kanina na nag-aaral. Nagpapasalamat po ako na nandito po kayo lahat at safely po. Nakapunta po kayo lahat dito. And yun na po. Sila pa po ba? Si Sister Kat. Good evening po. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin for the past days po, and nagpapasalamat po ako na lagi po tayong yun, masaya po, marami na umaattend ng prayer meeting. Tapos nagpapasalamat din po ako sa mga encouragement na binibigay po sa amin ng Panginoon. Kanina nga naalala ko yung Trust and Obey nung kinanta natin yun. Yung po kasi yung kinakanta namin nung pupunta na kami dito. Nung na-ordain na siya, sabi ko, talagang hindi na mapipigilan ang kalooban ng Panginoon. Talagang yung nilalaman po ng kanta na yun, talagang yung po yung syempre sa ministry may mga kalungkutan at may mga kapighatian. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya pa rin. Kakanta po ako, Faith is the Victory. Encamp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory. Na-advance. let faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God.
We tread the road that saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind's breath, swept o'er every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know, his name confess in hand. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night, and death in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. So, yun po prayer ko na ma-overcome po natin lahat sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoon. Yun lang po. Good evening po. Sino po ba? Yan, tawagin ko si Victor. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, from its skies may turn to gray. I don't worry for the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know I shall be my portion, maybe through the flame or flood, but His presence goes before me.
seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Kung gusto niya pa pong magpasalamat or mag-memory verse or kumanta, sa Sunday na lang po. Kasi po, oras na, 8:30 na, 7:30 na. Tatawagin ko na po si Pastor. Kala ko meron kayo, doon pala sa tao. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Kabitin ka. Ako din mag-report. Okay, yun nga po, naging fruitful po yung aming lakad kanina. Kami po ay nakapunta sa maraming lugar. At maganda nga po yung lugar na nakita namin huli, sa Happy Valley. And sana, sabi naman nila, hindi na binabaha daw. Okay, simula nung nagawa na yung sa flood control. So sana po is, kung luluobin man ng Panginoon na tayo yung mapunta doon, ay tuloy-tuloy na sana naman yung hindi mabaha. And bukas ko na lang kausapin bukas ko na siya kausapin kasi kung kakausapin ko siya ngayon, nagre-ready yun para sa prayer meeting. So baka ma-distract siya. So bukas ko na lang kakausapin. Sabi ko, at least pareho kami na makapag-focus sa i-preach namin this evening. And then, salamat din po dahil sa kalakasan. Kanina, pagdating ko dito, nangihina ako. Sabi ko, mahal, kakain na ba tayo? At least nung nakakain, medyo lumakas ng konti. And then, halata na pala sa boses ko na medyo may sipon. Ayan, so, tinamaan po ako ng sipon kasi malamig dito kagabi. Malamig talaga dito sa amin. Pero pag tanghali na, makainit naman. Kaya po, siguro yung dahilan, saka napupuyat na rin. Okay, so before we start po, let's sing muna ng isang song. Okay, akong song leader eh. Okay, so let's sing muna a song. Sige, page 15 po. Okay, Jesus is all the world to me. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay gumawit ng awiting Jesus is all the world to me. Okay, first stanza po, ready, sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad to Him
believers. And then ang believers po or ang saints po ay meron siyang ministry. So meron po tayong 4 na ministry. So nasa number 4 na po tayo, which is the ministry of the saints. So sa ministry of the saints, pag-uusapan po natin ang one another principle. Okay? So nasa number 3 na po tayo. Okay? So principle number 3, be of the same mind one toward another. So tayo dapat po ay magkaroon ng iisang pag-iisip. Okay? Lahat po tayo dito sa Heavenbound Baptist Church, I believe lahat po ng ligtas ay iisa po dapat ang ating kaisipan. Okay? Iisa po tayo pagdating po sa doktrina, paniniwala, doktrina at spiritual understanding. Okay? Pag sinabi po kasing same mind, meron tayong agreement. Agree tayo. Hindi tayo nagkokontrahan. Okay? Pag sinabi pong same mind. Then, sabi po dyan, pag meron pong hindi agree or wala pong agreement, stay lang at makinig at bigyan ng open and honest heart and mind sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Okay? So, napag-aralan po natin, ang beliefs po natin pagdating po sa Bible, ay siguro po by next time. May bigyan ako ng chance ng Panginoon. Bakit King James Bible, Pastor, ang ginagamit natin? Okay? Then, number 2, ang paraan po natin ng pag-i-interpret or while we are reading the Bible, we read it literally or literal interpretation. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun na yun. Okay? And then, ang ibig sabihin po ng literal interpretation is always seek the context. Lagi mong hanapin kung ano ang konteksto ng iyong binabasang versikulo. Okay? And then, sa pag-aaral din po ng Bible ay compare spiritual things with spiritual. Ibig sabihin po, Bible ang i-compare natin sa Bible din. Okay? Hindi po pwedeng libro ng tao, ikukumpara mo ang Biblia. And then pag sila ay nagkontra, magtataka ka na, bakit hindi? Ganyan. Okay? Okay, sa interpretation din po na pag-aralan natin, ang Bible ay gumagamit ng parable, type, figure, symbol, metaphor, simile. Okay? And other figure of speech. So, ang Bible po natin ay mayaman po sa grammar and mayaman po siya sa English grammar or language. The next po, so merong 4 na approaches. Pag sinabi pong approaches, mga paraan para po i-interpret ang Bible. So yung iba, gumagamit sila ng allegorical approach. Ibig sabihin, ginagawa nilang spiritual ang Biblia. Tulad po ng example, may mga naniniwala na tribulation na po ngayon. Okay, then tinanong mo sila, tatanungin mo sila, bakit wala pa naman yung tawag doon? Yung Antichrist. Wala pa naman yung Antichrist. Bakit sinabi mo tribulation na ngayon? Ano lang yan? Sabi nga. Man, hindi pa ako yung charger. Hindi ko nakuha. Nalulubat na. Okay? So, pag sinabi, bakit wala pa yung Antichrist? Bakit hindi pa siya lumalabas? Ano lang yan? Ganito lang yan. Ganito kasi hindi naman totoong tao yun. Okay? So, ang tawag po doon ay allegorical approach or spiritualizing the Bible. Okay? Let's open first 2 Thessalonians. Take 2 Thessalonians chapter 2. Okay, thank you. 2 Thessalonians chapter 2. Nandiyan na po kayo? Nandiyan na po. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Amen. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there came a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, and that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Okay, so yun po yung verses na patungkol sa Antichrist. Okay?
na sinasabi dyan, kung babasahin nyo lang po yan, na babasahin nyo po ng buo, makikita nyo po dyan na nag-a-act siya or nagkikilos Diyos siya. Okay? So that is Antichrist. And then sabi dyan, hindi darating ang day na yan, which is the tribulation period, kung hindi muna siya ma-reveal. Kailangan muna siyang ma-reveal. Okay? And then, traditional approach, twisting the Bible. Okay? Tinitwist nila yung Bible para sumuwak or umayon sa kanilang kagustuhan. Okay? Tinitwist nila at hindi nila kino-consider yung context. Okay? Pulot lang sila ng pulot ng kanilang gusto and then ipipreach nila. Magiging doktrina nila yun without knowing the context. Okay? Example. Yung anong verse, yung whether 2 or 3 are gathered together in my name. Okay? Kasi po nakakalam ng verse na yan, I believe that's Matthew. So, inisip natin na yun ay patungkol sa service. Okay? Gathering every Sunday. Sinasabi na pag yun ay whether 2 or 3 are gathered in my name, there I in the midst of them. Sabi niya. Sa anong verse po yun? Sa mga, ano natin dyan? Searcher? Okay. 18:20. Matthew 18:20. 18:20. Okay. Sabi dyan is whether 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Okay? So, yun po yung, ang alam natin dyan, yun yung verse na ginagamit para sa, halimbawa, may service, Sunday service. Tapos konti lang ang mga umatin. So, whether 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Okay, atras po tayo. Verse 19. 20 yun eh. Pupuntahan po natin yung 19. Okay? Hindi pala. 15. Atras na tayo sa 15 sa pinaka-context niya. 15. Ang sabi dyan, moreover, if thy brother shall pass against thee, go. Trespass against thee, go tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou shalt gain thy brother. So, pag meron kang kapatiran sa church na nakagawa ng kasalanan sa'yo, na-offend ka, sabihan mo, sabi ng Bible. Sabihan mo, at pag narinig na pinakinggan ka niya, okay, bati kayo. Verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more than in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, halimbawa may naka-offend, na-offend ka sa brethren mo. Una mong ginawa, kinausap mo siya, hindi siya nakinig. So, pangalawa mong gagawin, sabi ng Bible, magdala ka ng 2 or 3. Okay, the witness. Nasasabihin mo ngayon sa brethren mo na yun, na na-offend mo ako. Okay? So, at least may witness ka na sinabi mo yun sa brethren mo. May witness ka rin kung makikinig siya o hindi. Okay? Verse 17. And if he shall neglect to hear them. Okay, imagine mo. Meron ng pangalawa na mayroong witness, pero hindi pa rin niya, neglect pa rin niya, binaliwala pa rin niya. Okay? Magkama talaga, ano? Okay, sabi dyan, tell it unto the church. Ibo-brought up mo na ngayon sa church. But if he neglect to hear the church, let him be unto us, unto thee as a heathen man and a publican. Okay? So first, naka-offend, halimbawa, na-offend ako ni Victor, na-offend ko si Victor, kailangan niya sabihin sa akin yun. Pag binaliwala ko si Victor, magdadala siya ng 2 or 3 witnesses. Pag binaliwala ko ulit yung 2 or 3 witnesses na yun, sasabihin niya na yun sa buong church. At pag hindi ako nakinig, ako ay magsisilbing hidden man. Ano yung hidden man, Pastor? Unbeliever, unsaved. Okay? Pag sinabi pong hidden or publican, yun po ay hindi ligtas na tao. Context, nakita niyo po yung context?
against the trespasses. Verse 18. For verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again, verse 19. Again I say unto you, that if two of you will agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father, which is in heaven. So sabi dyan sa verse 19, kung nagkasundo kayong dalawa, okay, i-accept yun ng Father na nasa langit. And verse 20, patungkol ba yan sa church? Sa church gathering? Hindi. Okay. Kaya walang connection sa church gathering ang for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Wala yung patungkol sa church attendee. Okay? Kaya kasi, yan po ang example ng traditional approach. Okay? Tinitwist nila para lang mapumapor sa kanilang gusto. And then, rationalistic approach, ginagawa nila ang Bible ay isang ordinary book lang. Okay? Ayon po sa Biblia, ang Bible po ay living book. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Sino mo sa inyo dito reader? Pocket book, kahit anong klaseng libro. Okay, yun siya. Nagbabasa. Okay, si Mrs. saka si Sister Kat. So, pag nabasa nyo na Sister Kat at Sister Karen, babasahin nyo pa ulit? Depende. Depende, ano? Depende. Okay. How about this 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ilang beses nyo na itong binasa? Okay. Madami na. Ako personally, madaming beses ko na itong binasa. Pero every time that I read this verse, hindi pa rin ako nagsasawa. Because all scripture is given by inspiration of God. Okay, alam niyo naman siguro yung siguro bigyan ko ng konting English class, no? Wow, ako magtuturo ng English na boy. Okay, so meron po tayong ION dyan. Okay? And then meron po tayong ED. So, doon sa word na inspiration. Inspiration. Ang ginamit na word doon ay ION. Tama po ba? Okay. Ginagamit din naman natin ito. Ito ay patungkol sa pass. Tapos na. Okay. Pass. Pero bakit ang Bible natin ginagamit ito? Ano yan, Pastor? Patungkol po ito sa present. Kailan nasulat ang King James Bible? 1611. Ganyan po yan na kompleto ni King James ang Bible po natin. So bakit ilang years na yan? Sino magaling sa math yan? Ilang years na yan? From 2016 to 28. From 1611 to 2026. Ilan yun? Ilang years na? 415 years. Pero bakit ION pa rin ang ginagamit ng Panginoon? Kasi po, effective pa rin ang Bible hanggang ngayon. Effective pa rin siya. Okay? Effective pa rin po ang Bible ngayon. Ano ang kayang gawin ng Bible or ang Scripture? All Scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Pag sinabi pong profitable ay kapaki-pakinabang. Okay? Kapaki-pakinabang sa doktrina, sa pagko-correct ng sa pagpapakita ng mali, reproof, correction is pagko-correct at pagbibigay ng instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ang target ng scripture ng Bible ay gawin ang mga tao ng Diyos na perfecto. Yun ang target ng Bible na to. Okay? Kaya po hindi mo pwedeng trato na ang Bible ay isang ordinaryong libro lang. Sabi nga ng mga reader natin dyan,
pag nabasa na nila, nagdadalawang isip sila na ulitin pa ulit. Kasi alam mo na eh. Alam mo na yung kwento eh. Nabasa mo na eh. Malinaw na sa memorya mo. Pero ang Bible is hindi talaga maiintindihan ng isang basahan lang. Okay? Then, dito po tayo, literal approach po ang ating ginagawa in terms of reading the Bible. Literal means the Bible is what it says. Kung ano ang sinabi niya, yun na yun. Okay? Next. So, dito na po tayo sa number 3. Belief that we stand for. Ano yung mga belief na ating pinaniniwalaan? Number 3. We believe that we believe in one God in 3 persons. The Father, the Word, ang Word po na yan ay si Jesus Christ, and the Holy Ghost. These 3 are equal. Means no hierarchy. Wala pong mataas sa kanila. Hindi po mataas si God the Father, hindi po mataas si Jesus Christ, hindi po mataas si Holy Spirit. Sila po ay pantay-pantay. Let's open 1 John chapter 5 verse 7. Okay, 1 John chapter 5 verse 7. So, ang sabi po dyan, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Okay, ayon po sa Biblia, meron pong 3 sa langit, 3 persona sa langit. Okay? At ang tawag po sa kanila ay God. 3 sila, pero ang tawag sa kanila ay isa lang, which is God. So, hindi talaga tayo pwedeng pumantay sa Diyos. Ano ang tawag sa atin dito? Isa lang ang tawag sa atin dito. Tao. Okay? Human. Although tayo ay, ilan tayo? 8, 9, 10. Okay, tayo ay 10. Tayo 10. Marami tayo, pero isa lang ang tawag sa atin. Tao. Okay? Ganun din po ang Diyos. So, dito po sa atin, sa ating nandito ngayon na 10, wala pong maliit na tao, wala pong malaking tao, wala pong medyo tao, wala pong kalahati tao. Okay? Gets niyo po ba yun? Wala. Okay, ganun din po ang Diyos. So, mali po yung paniniwala ng ibang religion na meron pong maliit na Jesus. Okay, maliit na Diyos lang si Jesus. Okay, pagdating po, pag sinabi pong God, pantay-pantay po sila. Ganun din po sa atin. Lahat po tayo ay tao, ang tawag. Walang kalahati tao sa atin. Okay? At walang medyo tao. Okay? Tao talaga tayo. Wala nang itataas pa yon, yung pagiging tao na yon. Okay? Sa ugali lang nagkakatalo. Okay? So, meron pong paniniwala na, sabi dyan, this is not oneness doctrine. Meron po kasing naniniwala, meron po kasing doktrina, especially nung sinearch ko po to, disclaimer, sinearch ko to, sa mga Pentecostal. Okay, naniniwala daw ang mga Pentecostal, ayon sa research, ayon kay Google, hindi ayon sa sarili ko, na naniniwala sila sa oneness doctrine. Ano ibig sabihin ng oneness doctrine, Pastor? Naniniwala ang mga taong to, na oneness doctrine, na iisa lang talaga ang Diyos. Okay, so si God the Father, ay siya din si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay siya din si Holy Spirit. Iisa lang talaga siya. Okay, ang tawag po doon ay oneness doctrine. So pag si Jesus ay nasa langit, God the Father siya. Pag si Jesus ay bumaba dito sa lupa, siya ay Jesus Christ. Pag si Jesus Christ ay naging spirito, si Holy Ghost siya. Okay? So ganun po ang kanilang paniniwala, yung mga oneness doctrine. But ayon po sa Biblia malinaw, let's open Genesis chapter 1 verse 26. Malinaw po sa Biblia na hindi po iisa lang or hindi po isang entity or isang persona ang ating Panginoon. Okay? Genesis 1 verse 26. Pakibasa po. Ready? Read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Okay, pag sinabi pong us,
Ano po ibig sabihin niyan? US. Us. Isa? Or marami? Marami. Okay. Kasi sabi niya, parang nag-uusap-usap sila. Silang tatlo, nag-uusap sila, verse 26. And God said, let us, okay, make man in our image. So pag sinabi ko us, marami yan. Which is 2 or more. Another, 11. Genesis chapter 11. Okay, Genesis chapter 11. Verse 6 and 7. Okay, kung ang context po nito ay yung Tower of Babel. Okay, nag-ipon-ipon ng mga tao at gumawa sila ng Tower ng Babel. Okay, verse 5. Verse 5 na tayo. Genesis chapter 11 verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Verse 6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Verse 7, go to, let us go down, and therefore confound their language, that they may not understand one another's speech. So may kausap ang Panginoon, again, as ang kanyang ginamit. Okay. John chapter 5. John chapter 5 verse 36. Okay, John chapter 5 verse 36. So, ang sabi po dyan, I hope nandiyan na po kayo. Okay. John chapter 5 verse 36, but I have a greater witness. 36 po. Okay. But I have greater witness than of John, for the works which the Father had given me to finish, the same works that I do bear witness of me, that the Father hath sent me. Malinaw na po siguro yan, na si Jesus Christ at saka si God the Father ay hindi iisang tao. Okay, ipapadala niya yung sarili niya sa lupa. Okay, kaya po malinaw na meron po tayong 3 persons, pero iisa ang Diyos. Okay, at yung 3 persons po na yun ay Father, the Word, and the Holy Ghost. Okay? So, hindi po tayo naniniwala sa oneness doctrine. Okay? Next. Person. Ano ibig sabihin ng person? Person has a name and characteristics. Hebrews chapter 1, verse 8 and 9. Okay, pag sinabi pong person, meron po siyang pangalan. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. So, tayong lahat dito, isa lang po ang tawag sa atin. Tao. Right? Okay. Pero pag sinabing person, ilang person tayo na nandito? 10. Okay. So, bawat isa sa atin, kahit isa lang ang tawag sa atin, meron tayong 10 persons dito sa church. Pag tinawag ko or pag sinabi kong yung 10 person na yun, meron tayong kanya-kanyang pangalan at meron tayong kanya-kanyang ugali. Okay, characteristics. I-guess po, pag sinabi po kasi yung characteristics, ugali po yun, pag-uugali. Na sa kanya lang, siya lang yun. Wala siyang katulad para bang DNA, para bang fingerprint. Okay? Sa kanya lang yun, wala siyang katulad. Na pag sinabi mo nga, Victor, okay, pag sinabi mo Victor, siya lang yun. Didi-describe mo, maunang-unang mo maiisip, si Victor yun. Okay? So, ganun din po ang Diyos. Meron siyang 3 person, ibig sabihin meron siyang pangalan. At ang pangalan po ng una, si God the Father, ito napalitan, ito Jesus Christ, okay, and ito po talaga ang pangalan niya, Holy Ghost. Pag kinamit po sa Bible ang Holy Spirit, trabaho po yun ang tawag. Okay, for example, nagtatrabaho na si AMP officer. So, ganoon din po ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost, pangalan to. Ang Holy Spirit, yun yung trabaho niya. Okay? Next. Hebrews chapter 1, verse 8 and 9. Hebrews chapter 1, verse 8 and 9. Sabi dyan,
But unto the Son, big S. Pag may na-encounter po kayong big letter, okay, yun po ay patungkol. Pag big letter, tulad ng God, big G, big S, tulad ng Son, okay, yan po ay patungkol kay God, God mismo, patungkol sa Diyos. Okay, so sa case po na yan, yung S po na yan ay big, so ibig sabihin po niyan, yan po ay si Jesus Christ. Okay? So sabi niyan, but unto the Son, He saith. Okay? So, merong sinabi si God doon sa kanyang anak. He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness and a scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. So, si God the Father, sinabihan niya si God the Son, nang sabi niya, yung trono mo ay forever and ever. Okay, ibig sabihin po, dalawa, magkaiba ang kanilang ugali. Okay? Magkaiba ang ugali, or hindi naman sa ugali, magkaiba ang karakter ni God the Son and God the Father. Okay? Magkaiba po ang kanilang karakter. Verse 9, sabi diyan, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Okay, so pinapakita ni God the Father, okay, na si Jesus Christ ay mahal niya ang katuwiran at ayaw niya ng kasalanan. Okay, pag sinabi pong iniquity, ano po yan? Inequality. Okay? Hindi pagiging equal. So sa madaling salita, panlalamang ang iniquity. So ayaw ng Panginoon, ayaw ni Jesus Christ ang panglalamang ng ibang tao. Kasalanan yun para sa Kanya. Okay? Yung po ibig sabihin yan. So pag sinabi pong person, meron po siyang pangalan at meron po siyang characteristics. So therefore, naniniwala po tayo, sana ma-explain nyo rin to pag merong nagtanong sa inyo, kasi madalas ganito ang sasabihin nila eh. Ilan ang Diyos mo? Isa. Okay? Pero meron 3 persona. Sige nga, ganito yan, sabi ng Meloso po. Ganito yan, di ba God the Father yan? Oo, sabi mo naman. Di ba God the Son yan? Oo, sabi mo naman. Okay? So again, meron tayong isang Diyos, pero merong 3 persons. Pag sinabi pong persons, ay meron po siyang name and characteristic. Pero iisa lang ang tawag sa kanila, Diyos. Okay? The next po, meron pong tinatawag na being. Okay, what is the meaning of being? Is the quality that makes you what you are. So, ano ang tawag sa atin? Human being. Okay, bakit tayo human being? Kasi ano ba tayo? Human. Okay, so pag sinabi pong being, ito po ay nagsasabi or sinasagot ang tanong na what you are. Ano ka? Okay? Hindi ka naman pwedeng maging... Another verse. Ephesians chapter 1. Okay, Ephesians chapter 1, verse 20. Okay? Ephesians chapter 1, verse 20. Kanina, nakita natin yung ugali or karakter ni Jesus Christ. Ito naman, tingnan natin ang karakter ng ating God the Father. Ephesians chapter 1, verse 20, which He wrought in Christ. Pag sinabi pong wrought, ginawa, work. Okay? Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in heavenly places. Ano ang karakter ng Diyos Ama? Okay, ang karakter ng Diyos Ama, siya ang bumuhay kay Kristo. Okay? Malinaw. Malinaw po dyan na si God the Father ang bumuhay kay Kristo. Verse 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. So, ang karakter ni God the Father, siya ang nagtatalaga. Okay? Nagtatalaga.
Siya yung tawag, ano English na nagtatalaga? Basta siya yung tinatalaga niya. Okay, binibigyan niya ng posisyon. Okay, siya nagbibigay ng posisyon. Nag-a-appoint. Yes, si God the Father. Verse 22. So, by the way, sa verse 21, 20, binuhay muli ni God the Father, si Jesus Christ. 21, sinet niya ang kanyang pangalan na napakataas. Okay, far na, above pa. Okay, napakataas sa lahat ng mga kahit sinong pangalan. Sinet na ng Panginoon. Verse 22, and God and had put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. So sino ang nagtalaga? Sino nag-appoint na maging ulo ng body of Christ or ng saved person si Jesus Christ? Si God the Father. Yun yung kanyang karakter, nagtatalaga. Okay? Verse 23, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So yun ang karakter ni God the Father, nag-a-appoint. Okay? Okay, ang karakter naman ni Holy Spirit or ni Holy Ghost, nagtuturo, nagre-remind sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Okay, so para po naiintindihan yung number 3. Merong isang Diyos, pero merong tatlong persona. Okay? Number 4. Okay, next, number 4. We believe that every person in the world are going to hell because of the inherited sin from Adam and Eve. Romans chapter 5. Okay? Naniniwala po tayo, wala pong exception to na kahit po sino pa yan, kahit po mahal mo pa yan sa buhay, kahit napaka-importanting tao pa yan, pa-impyerno po din siya. Okay? Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so that pass upon all men, for all have sinned. Okay, sino yung one man na yan? Si Adam. Okay? So, si Adam po, sa kanyang pagkakasala, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, kaya namamatay na ang mga tao dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang mga tao dahil sa kasalanan, dahil lahat ay nagkasala. Okay? Kaya nga po, lahat po, every person, kahit sino pa yan. Kaya kung mahal mo talaga ang taong mga mahal mo, tulad ng pamilya mo, mga taong mga pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, best friend mo, okay? Kung mahal mo talaga sila, sharean mo sila ng gospel. Okay? Mahal mo sila eh. Pero kung hindi mo sila mahal, para mong giganti mo sa kapitbahay mong kapitbahay mong magulo. Hindi mo siya inahiran, pinag-cake mo yung gospel, pa-impyerno ka ka. Okay, hindi po, huwag po sana ganon. Okay? Mali mo pag na-sharean, babait. Okay? So, sabi po dito, again, lahat po ng tao ay pupunta ng impyerno dahil meron po tayong minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. So, upon reaching the age of accountability, okay, makasalanan na po ang isang tao. Ano yun, Pastor? Ano ibig sabihin po ng age of accountability? This is when a person clearly knows what is right and wrong. Okay, si Caleb. Diba ba si Caleb yung pamangkin niya, right? Okay, so, I believe, alam niya na kung ano ang tama at alam niya na kung ano ang mali. Okay, pag malinaw na sa kanya kung ano ang tama at mali, kailangan na siyang sharean ng gospel. Pastor, bata pa siya. Yun nga po. Okay? Kasi pag meron ng age of accountability, counted na po siya as sinner. Paano, Pastor? Ito po, meron pa. Mentally challenged. Siguro po, naiintindihan niyo naman yung mga mentally challenged. Yung mga special, mga DS, okay, special DS, autistic, something like that. Okay, mentally challenged po ang tawag sa kanila. So, the mentally challenged people and the infants, ang sabi ng Biblia, are safe to go to heaven. Safe sila. Okay, bakit? Hindi kasi nila ma-process, hindi nila maintindihan hindi nila maintindihan kung i-sharean mo sila ng kaligtasan. Hindi nila kapasidad ba? Wala sa capacity nila na maintindihan. Kaya na lang yung Ezekiel na naiintindihan niya. Oo. Ewan ko sa assessment kay Ezekiel kung
ano nga ba siya, kung pero ba siyang masyaran. Kasi paulit-ulit siya bro eh. Okay, pansin ko sa kanya, gusto niya pumunta ng langit, di ba? So I believe, sinyaran na siya ni Brother Alan, Brother Andy. Okay, pero bakit ganun pa rin ang kanyang sinasabi ba? Na gusto pa rin niyang pumunta ng langit? Yes, parang may pagdududa pa rin siya. I don't know, hindi ko alam. Pero siya May the good Lord give Ate Luz kung paano... Pero safe naman kasi siya, safe na siya. Sana. Hindi ko masabi eh. Okay, pasensya na, hindi ko masabi kung safe siya o hindi. It is between God and them na lang. Pero kung kaya naman, kung tatanda naman si Caleb nyo, okay? At nakikita mo bro na pwede mo siyang sharean. Para safe, para sigurado, sharean mo na rin. Sharean na rin. Okay, huwag na tayong magkampante dun sa safe. Mas Yung galing maganda. maintindihan nyo, okay lang. Yun. Okay? So, saan tayo? 1 Corinthians 15 muna tayo. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Ito kasi yung gospel natin. At ito kasi yung sinasabi ni Apostle Paul na malinaw patungkol sa ating kaligtasan. Okay, 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So, keyword dun sa first phrase or first na binasa natin, declare. Okay, so sinabi. Okay, sinabi, dineklara. Dineklara ni Apostle Paul ang gospel sa mga Corinthians. Okay, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So, dineclare ni Apostle Paul ang gospel sa kanila, sa pamamagitan ng preaching. So, pinreach ni Apostle Paul sa kanila yung gospel. Natanggap nila yon. Okay? Kasi pag preaching, hindi ka tatanggap. Natanggap mo. Parang tayo ngayon. Whether you like it or not, yung sinasabi ko sa inyo, whether you like it or not, nasa sa inyo na yon. Natanggap mo na eh. Okay? Kaya mag-receive ang tawag dyan. And then, dahil na-receive nila yung gospel na pinreach, declare ni Apostle Paul, tinayuan nila ito. Okay? Nakatayo sila ngayon ito. Pinaninindigan nila. Tinatayuan means pinaninindigan. Okay? Verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory. So, kailangan ng capacity to accept. Okay? Mayroon, ma-process ng brain. Yes. Kailangan na capacity na ma-accept ng brain or ma-assess ng brain, ma-process ng brain yung kaligtasan. So, sa mga mentally challenged, wala silang ganun. Wala silang capacity ng kanilang brain na maintindihan nila. Okay? Kaya po, safely say na yung mga may problema sa pag-iisip ay safe. Hindi sila safe ba? Safe sila. Ligtas din sila in Tagalog, pero safe ang tawag sa kanila. And then, paano pastor yung matino ka? Matino ka, no? Let's say, 20 years old, matino ka, 25 years old, matino ka, and then nasira ka. Nasiraan ka ng ulo. Pwede ba yun, pastor? Hindi na po. Okay? Hindi na safe ang tawag sa mga yun. Okay? Bakit? Kasi mahaba yung time na kanilang tama ang kanilang pag-iisip. I believe hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila para marinig ang gospel. And then, kung sila ay ligtas, I don't know. Okay? Pero kasi pag ikaw ay ligtas, hindi ka na talaga, walang chance na ikaw ay mabaliw. Okay? Unless na lang, na ikaw ay hindi tunay na ligtas talaga. Pero yung pwede pag sa katandaan, pwede yung magkaroon pwede. Pwede. Dala na yun yung age. Dala na ng age yun. Pero kung, halimbawa, 25 years old, nasa peak ka ng iyong mental health, and biglang na broken-hearted ka, and then, nabaliw ka na because of that, okay, hindi ko po masasabi kung yun ba ay palangit or safe ba ang tawag doon o hindi. Okay? Luke chapter 18. Let's open Luke chapter 18. Verse 15 and... So, kailangan po talaga ng mental capacity. Okay? Para po maintindihan ang gospel at ma-share ng mga tao. So, Luke 18 verse 15. Okay? Luke 18 verse 15. Ang sabi dyan, and they brought unto him also infants, and that he would touch them. And when his disciples saw it, they rebuked them. So pinagpawalan, may mga nagdalang baby kay Jesus Christ.
Okay? Then, ang sabi ng mga disciples, alis kayo dyan, alis. Ganun ang ginawa nila. Verse 16, but Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verse 17, Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little child, shall in no wise enter in. Okay? Therein. Okay. Enter therein. So, ibig sabihin po ng verse na yan, kung bakit inalintulad ng Panginoon ang mga mananampalataya as little children, sila kasi ay inosente pa. Okay? Hindi pa sila nahahaluan, napopollute, nakokorrupt ng mundong to. So, ibig sabihin, let's say a 2-year-old, a 3 years old, wala pa yan. Hindi pa niya alam kung paano magsinungaling, hindi pa niya alam kung paano gumawa ng masama. Kaya, ang sabi ng Panginoon dyan, kung hindi magiging little child ang inyong hindi naman isip, bagkos ang inyong katatayuan ba, magiging inosente, okay, hindi kayo pwedeng makapasok sa kingdom of God. So, it simply says, dun sa mga infants, or mga bata na wala pang age of accountability, ay pwede sila sa langit. Okay, for example, huwag naman sana mangyari sa amin na lang, ni Mrs. For example, nabuntis si Karen, nakunan. Okay, so tao na yun, ha? Pag nag-meet si egg at saka si sperm, nag-meet na sila, magiging embryo na yun. Correct me if I'm wrong na lang. Magiging embryo. Tao na po yun. Okay? Hindi yun ang paniniwala kasi ng Amerika. Hanggat hindi yan lumalabas sa tiyan ng nanay, hindi yan tao. Okay? Yun ang paniniwala ng mga Americans. Kaya, legal sa kanila ang abortion. Okay? Hindi kasi nila tinitignan yun na tao yun. Pero sa Biblia or sa science talaga, may buhay na pag nag-meet si sperm at saka si egg. At na-fertilize, nagkaroon ng nag-embryo na. Okay. Tao na yun. Living thing na yun. Okay? So, let's say, 7 months na si Karen at biglang nakunan. Namatay yung baby sa loob. Okay. Saan pupunta yung baby na yun? Okay. Or sabihin natin, bagong panganak. Tapos, 9 months pa lang yung baby, sa minegdad. Tapos, biglang namatay, nagkasakit, biglang namatay. Saan pupunta yung baby na yun? Yun po yung tawag sa Bible na safe. Ligtas sila. Langit sila. Okay? Kasi hindi pa naman buo ang kanilang mental capacity para ma-process ang gospel. Ganun yung anak nila, Kuya Alan. Oo, yun. Tama. Yung baby nila pangalan. Yung unang-una, di ba? Hindi po, buhay po yun. Nabuhay siya. 5 days. Tapos parang practice ba? Practice. Okay. So, yun po ang masasabi ko dyan. Naniniwala po tayo na lahat po ng mga tao ay makasalanan at papuntang impyerno pag na-reach na po nila yung age of accountability. At yung ibig sabihin po nun, malinaw sa tao kung ano ang tama at mali. Yun na po yung age of accountability. So, Pastor, si Hannah, ganun din. Yes po. Si Simon, ganun din. Okay? So, as long as na-check mo, nanay, magulang ka naman eh. Kung ma-assess mo sa sarili mo, maging honest ka lang sa sarili mo na kaya nang umintindi ng anak mo, sharean mo na siya ng gospel. Okay? At ang sharing ng gospel, last verse po siguro tayo, 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 15. Okay, pakibasa po. Ready? Read. And that from a child that was Must know the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Sino ang sinasabihan ni Apostle Paul dyan? Si Timothy. So sabi ni Apostle Paul kay Timothy, noong batang maliit ka pala, okay, that from a child thou hast known the Holy Scripture. Bata pa lang si Timothy. Siguro si age of Caleb, Simon, Hannah, something like that. Lagi na niyang, or alam na niya ang Bible. Okay?
And then sabi diyan, which are able, yung Bible na yon, which are able to make thee wise unto salvation. So si Timothy, bata pa lang siya, binabasahan na siguro siya ng Bible ng kanyang nanay, ng kanyang lola. By the way, nasa Bible po ang kanyang lola at ang kanyang nanay. Okay, ano yun boy? Si Lois at saka si Eunice. First, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 5. Sabi dyan, 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice. So kay grandmother pa lang, si Lois pa lang, tinuturuan na niya si Eunice. Si Eunice, tinuturuan na ngayon niya si Timothy. Okay, lapit na kasi. Okay, nawawala na yung bike. Okay, so, kaya nga dyan, balik tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 15. Bata pa lang si Timothy, alam niya na ang Bible. Binabasahan siguro siya ng nanay niya na si Lois, as in Eunice. Tinuturuan siya ng lola niya na si Lois. Ngayon, dahil alam niya na yung scripture, wise na siya or pwede na siyang maligtas. Okay? Kasi bata pa lang, babad na sa salita ng Diyos yung batang Timothy. Okay? Kaya pwede po yan pwede po yan sa inyong mga anak, ibabad niyo po sila sa salita ng Diyos, pwede po sila mag-memory verse, pwede po sila pag-practicein nyo magbasa. Okay? Ang magbasa, reading, for example, nagpa-practice mag-reading yung anak niyo, maganda po ang Bible na practicein na reading. Okay, pastor, ang hirap bigkasin eh. Hindi po. Okay, hindi po. Alam niyo po ba na ang isang pangalan ng King James Bible ay Farmer's Bible? Okay? Kasi kahit yung mga farmer noong 1611, kayang basahin ang King James Bible. Okay? So, bata pa lang, pwede na pong ibabad sa salita ng Diyos ang mga anak po natin. Sa pamamagitan ng Bible verse, Bible reading, Bible stories, babad. Ganyan po si Timothy. Kaya nga ngayon, nung matanda na si Timothy, siya na ngayon ay nagagamit sa salita po ng Diyos. Okay? Or sa gawain ng Panginoon. So, yan po muna. Number 4 lang muna tayo. So, again, review. Number 3 po is one God and 3 persons. We believe that. Okay? Then second, we believe that every person are going to hell because of the inherited sin. Okay? Hindi po sins. Okay, yung sins po natin, by the way, sins po natin, bunga na lang yan ng sin na meron tayo. Okay? So, hahalin tulad natin na yung sin ay isang puno. Okay? Isang puno yung na minana natin kay Eva at kay Adan. Okay? Yan po yung sin. Ngayon, ito ay namumunga ng kasinungalingan, ng pagnanakaw, pagpatay ng tao, pagdadrugs, paggawa ng masama. Ang tawag ko sa mga bunga na yan ay sin. Okay, ano ang ginawa ni Kristo? Pinutol niya yung sin na yan. Inareglo ng Panginoon yung sin na minana natin kay Eva at kay Adan. Therefore, pagputol na ang puno, hindi na siya mamumunga. Okay? Wala nang kasalanan na mabubuo diyan pagputol na ang isang halaman. Okay? Ganun po ang illustration or example po patungkol po sa kasalanan po natin. Kaya nga po, si Kristo lamang ang kayang pumutol ng puno na yan ng kasalanan at magiligtas tayong lahat sa apoy ng impyerno. Okay? So yan po ang ating mga pinaniniwalaan. Yan. So, tapos na po tayo sa lesson natin this evening. Tayo po ay dumako na sa prayer. Sabi nga Brother Jeff kanina, yung check-up na bro. Okay. So patuloy pa rin si Gray? John Gray. Okay. So si John Gray, recovery. Okay. Nakasimento, sabi mo kanina, nakasimento siya? Na-check up po kanina. Ay, stop. Kanina. So nakasimento siya para total healing, no? Okay. Sige po. Saka si Russell and si Tito Solomon. Okay. Meron pa po? Si tatay, sama po, meron pa lang siyang sa mata. Sumasakit yung mata niya. Si Tatay Ben.
Tsaka po Denny. yung nakita nating Lupa. Ako, sabi ko sa iyo. Kaya pala lagi siya nakasalamin. Kung nakikita ko lagi siya nakasalamin kasi masakit yung mata niya. Oo, sige po. Pag-pray natin yan. 75 na si tatay, no? Magsi-76 na. Okay, lakas pa rin. Okay. Meron pa? Ang gusto nating isama natin, si Victor, of course. Kasama natin Mag-iingat sa yan. mga estudyante natin na. Oo. Kung mag-aaral. Victor sa kanyang Last quarter versus meeting namin. last quarter niyo na ngayon. Yung Oo nga pala, hanggang March lang pala sila. Tayo, no? Tayo. Hanggang March lang pala. Matatapos na yung school year. It's March. Okay. 2 weeks na lang. Oo. And, ano ngayon? 11? 11. Graduation December 28. 28. Kami 27. Kami 27 eh. Oo. Graduation. Amen. Okay, sa grade 7 na, no? Si Kember, mag-grade 7 na. Okay. Meron pa po ba? Gusto natin go-pray? Singilin na. Isigilin natin. Nakasigil ka na rin ba, bro? Hindi pa rin. Okay, so, pag-pray natin yung mga Ito sigilin. mahal na lumabas na yung loan nila. Malinaw na ba? Malinaw na. Okay, sige. So, wala na po. Wala na prayer request. Okay, kung wala na, tayo po tumayo muna lahat. At tayo po ay manalangin. Okay, tayo po yung manalangin. Lord, thanks so much po sa gabi na to na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, sa pag-iingat niyo po sa amin sa kanina maghapon, no, Lord God. Lord, patuloy po namin hihiling din po sa inyo ang gabing ito. Ingatan niyo rin po kami. Especially po sa mga brethren sa kanilang pag-uwi mamaya sa kanilang kanyang mga bahay, Lord God. Lord, patuloy din po kami dumadako ngayon sa aming mga prayer requests sa inyo. Please, Lord God, give us answered prayer. And patuloy po namin itong pinapaubay sa inyo at nilalapit. Lord, patuloy po namin dinadalangin sa inyo si John Gray, Lord God, na Lord, sana po siya maging maayos po ang kanyang healing at maging maayos po sana, wala po sana magkaroon ng komplikasyon ang kanyang pagpapagaling sa kanyang operasyon, Lord God, sa kanyang paa. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Russell sa kanyang gamutan, Lord God, sa kanyang dialysis, Lord, patuloy po namin pinapaubaya sa inyo ang kanilang mga pangangailangan, kalakasan, lahat po ng mga needs po nila, Lord God, patuloy po namin nilalapit po sa inyo. Ngayon din po, Lord God, yung baby niya, si Kai, Lord God, na Lord, sana po is, if ever na there's a chance, nagbigay niyo po sa batang to na makarecover, Lord God, at gumaling na po sa kanyang sakit, patuloy po namin dinadalangin sa inyo, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Tito Solomon, Lord, sana po ay maging maayos na po ang kanyang pakiramdam or kanyang kalagayan, Lord God. Patuloy niyo po sana siyang palakasin, ibalik niyo po sana ang kanyang sigla, Lord God. If there's a chance again, Lord God, na ma-follow up po muli ang kanilang kaligtasan, ay ma-sharean po ulit sila, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung check-up ng mag-asawang Brother Jeff at Sister Kat, Lord God, bukas. Ingatan niyo po sana sila sa kanilang pagpunta doon. Maging maayos po sana ang kanilang check-ups at maging favorable po sana ang mga result ng check-up nila, O Lord God. Tuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang fruit of the womb, O Lord God. Magka-baby na po sana sila. Tuloy po namin silang inihiling po sa inyo, O Lord God, ang mga bagay na ito. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Tatay Benny, O Lord God. Lord, sana po kung ano man po yung sakit sa kanyang mata, tulungan niyo po sana sila Kuya Arnold sa Team Michelle, Lord God, na matulungan or maagapan, magamot, or mapacheck up kung ano po ang mga necessary things na dapat gawin sa kay Tatay Benny. Patuloy po namin ito nilalapit po sa inyo. Ngayon din po, Lord God, na yung lupa, O Lord God, na aming nakita kanina, Lord, patuloy po namin ito nilalapit po sa inyo. Patuloy niyo po sana kami pagkalooban ng pinansyal, O Lord God. Kung ito po ay yung kalooban, kung will niyo, O Lord God, na mabili ng Heaven Bound Baptist Church po ang lupa na yun, please provide, O Lord God, ng pangangailangan po pinansyal. At kung meron pong dapat kausapin at tanungan, O Lord God, kayo na pong bahala rito, Lord God, na mausap. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung mga estudyante po namin, O Lord God, na pumapasok. Ingatan niyo po sana sila sa daan, sa kanilang pagbiyahe-biyahe, gawayan niyo po sana sila, tulungan niyo po sana sila, O Lord God, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang academics. Lord God, gabayan niyo po sana sila. Ingatan niyo rin po sana si
Carlos, si Brother Carlos, sa kanyang pagdadrive, O Lord God, Sister Killian, sa kanyang pag-duty. Lord, ilayin niyo po sana siya sa sakit or sa mga disgrasya or kapahamaan. Tuloy po namin dinadalangin sa inyo itong mga college students po namin. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung likod ni Victor. Lord, sana po ay madala po ito sa therapy at maging maayos na, O Lord God, upang hindi na po makadulot ito sa kanya ng discomfort. Lord God, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Ryan, the Lord God, the Lord, sana po siya po ay bigyan niyo po ng maturity. Lord God, patuloy po namin siya dinadalangin sa inyo. Ganyan din po, yung mga brethren namin na may sakit, may iniintang sakit sa kanilang physical na pangangatawan. Lord, patuloy po namin dinadalangin sila sa inyo na patuloy niyo po sana silang pagalingin. O Lord God, at ialis niyo na po sana yung discomfort or sama ng kanilang katawan, O Lord God. Patuloy niyo rin po pagalingin Sister Kat sa kanyang ubo. Patuloy po namin doon lalapit po sa inyo. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung pinagkakakitaan po namin. Lord God, may you please give us strength, wisdom, O Lord God, upang magpatuloy po kami sa mga negosyo na binigay niyo po sa amin, trabaho na binigay niyo po sa amin, O Lord God, upang makatulong po ito sa aming source of income. Lord God, patuloy po namin dinadalangin sa inyo mga bagay na ito. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang buong gabing ito na aming pagkakahiwa-hiwalay. Ingatan niyo po sana ang bawat isa at makarating po sana sila sa kanilang tahanan ng safe and sound, O Lord God. Maraming salamat po muli sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy po namin lalapit po sa inyo lahat ng mga prayer request namin ito. In Jesus' name we pray. Amen.